si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. 2 araw bago ang papal conclave, umani ng batikos si US President Donald Trump matapos mag-post ng AI-generated image niya bilang Santo Papa sa social media platform na Truth Social. Sa larawang kanyang ipinost, suot niya ang kasuotang pang Santo Papa habang nakataas ang kanyang daliri. Nagbiro rin si Trump na gusto niyang maging papa kahit hindi naman siya Katoliko. Ibinahagi pa ng White House ang larawan ng presidente na pinutakte ng mga netizens at sinabing hindi ito nakakatuwa habang panahon pa ng pagluluksa sa kamakailang pagpanaw ni Pope Francis. Matatandaang dumalo rin si Trump sa libing ng dating Santo Papa. Samantala, sinimulan na ng Department of Agriculture o DA sa Cebu ang pagbebenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo bilang pagtupad sa pangakong kampanya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. 20 pesos kada kilo ng bigas. Yan ang inilunsad sa Cebu bilang pagtupad sa pangako ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon naman kay Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ito ang opisyal na paglulunsad ng KNP 20 o ang tinatawag na katuparan ng pangakong 20 pesos na bigas sa Cebu City nitong Labor Day. Nilinaw din na layunin ng programa na magbenta ng bigas na sa halagang 20 pesos kada kilo na sinimulan sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo Booth kung saan personal na namahagi ang kalihim nito. Ayon sa ulat, nagsimula ng kumuha ng supply ang mga LGU ng Cebu mula sa NFA warehouse kung saan mahigit 3,700 sacks ng bigas ang nakuha mula noong ika-29 ng Abril hanggang unang araw ng Mayo. Samantala, ang inisyatibang ito ay resulta ng kasunduan sa pagitan ng Food Terminal Inc. at Pamahalaang Panlalawigan ng Cebu upang subukan ang subsidized rice program hanggang Disyembre. Tinatayang aabot sa 800,000 kabahayan o 4 na milyong katao ang makikinabang sa pilot testing sa Visayas region. Bagamat hindi maaaring direktang magbenta sa publiko ang NFA, idinadaan ang bentahan sa KNP 20 upang maabot ang mga sektor gaya ng senior citizens, solo parents at 4-piece beneficiaries. At ang bawat kwalipikadong pamilya ay maaaring makabili ng hanggang 30 kilo ng bigas bawat buwan sa subsidized rate. Sa kasalukuyan, hinihintay ng DA ang desisyon ng COMELEC kung papayagan itong ipagpatuloy sa gitna ng election ban mula May 2 hanggang May 12. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Tinukoy bilang last resort poll workers ang mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP kung saan sila ay magsisilbing miyembro ng Special Electoral Board o SEB sa national and local elections sa May 12 sakaling walang ibang puwersang pansiguridad ang makakapagserbisyo. Ito ay batay sa anunsyo ng Commission on Elections o COMELEC nitong linggo sa ilalim ng Resolution number 11135. Gayunpaman, prioridad pa rin sa deployment ng SEB ang mga sinani na opisyal mula sa Philippine National Police na tutugon sa tungkulin sa halalan. Dagdag pa rito, isa sa alang-alang din ang pagbabantay sa mga lugar na natag bilang red status o election concerned areas. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Bulacan LGU umapilang ayusin ng NIA ang nasirang Bustos Dam. PNP nagbabalang kukumpiskahin ng yaman ng mga pulis na mula sa ilegal na aktibidad. VP Sara itinuring na pamumulitika ang pagsasampa ng kaso kay Representative Pablo Duterte. COMELEC inatasan ng AFP bilang last resort poll workers. Supply ng kuryente, tinitiyak na sapat sa eleksyon. At DICT naglunsad ng Internet Literacy Project. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.